Malaking bagay para sa mga botante sa Maynila ang hakbang ng COMELEC na mailagay sa kanilang official website ang mga Certificates of Candidacy o COC na mga umaasang makasungkit ng posisyon sa pamahalaan sa darating na 2025 elections. Samantala, suporta sa pagtakbo ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagkasenador bumuhos. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Pagkatapos ng 2 linggo, inaasahang mailalagay na ng Commission on Elections sa COMELEC sa kanilang website ang mga COC ng mga kandidato na gustong maluklok sa national at local positions sa taong 2025. Sinabi ng COMELEC na paraan ito para mas makilala ng mga botante ang mga kandidato at matulungan silang makapaghain kaagad ng petisyon sa komisyon kung ang partikular na tao ay hindi dapat makatakbo o dapat iboto ng mga tao. Lagi po natin itong ginagawa, subalit mas minarapat natin na ito inyong matunghayan, makita, masaksihan upang again, pagpapakita yan ng transparency. Number 2, ito ay talagang minarapat natin na gawin kaagad sapagkat bago mag 2 linggo o 2 linggo bago matapos ito ay kinakailangan mailabas na natin sa COMELEC website ang lahat ng mga certificates of candidacy. Ang mga taga-Maynila, suportado ang ganitong hakbang ng komisyon. Siyempre, mas malaking advantage na nakikita na nila ngayon pa lang kung sino yung mga tatakbo para at least kahit pa paano medyo matagal pa yung preparasyon, mas mapag-iisipan nila kung sino yung karapat dapat iboto. Kasi usually pag medyo malapit na yung boto, andun pa lang nila ipopost, parang yung iba kung sino lang yung matipuhan nila eh. Ngayon, kahit pa paano magre-research na sila, aalamin nila talaga kung karapat dapat itong iboto, marami na ba itong nagawa. Para po sa akin kasi para malaman natin kung deserving ba nila iboto kasi may mga tumatakbo kasi na wala namang alam sa politics and ano pa ba? Money science, mga ganyan. Opo, kasi may mga artista, may mga influencer, kaya maraming mga Pilipino na parang disappointed. Importante to para makilatis namin yung mga kakandidato kung meron ba silang mga cases or convicted ba sila sa isang cases. Yun po, siguro napakamalaking advantage to para sa lahat. Kahit nga wala pang naipopost ang COMELEC, ang ibang botante nagpahayag na agad ng pagtutol sa kandidatura ng senatorial aspirant na si Franz Castro na convicted sa kasong child abuse. Ayon sa mga botante, hindi nila iboboto ang mga tulad ni Franz Castro. Ba't ko naman iboboto yung convicted na sa child abuse, diba? Ang bangit naman pag nanalo yun, sigurado napakalaking yun. Problema sa atin yun, diba? Bobo na siguro yung boboto sa mga ganyang tao. Maganda example. Hindi maganda example talaga sa mga, lalo sa mga botante, diba? Sana maging matalino sila sa pagboto. Ano ba mangyayari kung ang kandidato may kaso tapos convicted na? Ay, syempre mas na siya, malapit na siyang gumawa ng mga bagay na hindi maganda kasi nagawa niya na eh. Child abuse na po yun and di naman po dapat iboto yung mga ganun. Ang iboto po natin yung may mabuting backgrounds, ganun po. Ba't naman iboboto yung mga ganun yung backgrounds ko? May mga child abuse, tapos may mga korap pa. Unang-una, bago ka bumoto ng isang politiko, dapat siyempre maganda din yung credibility, tsaka yung kanyang maganda yung kanyang mga prinsipyo, walang mga nagawang against the law. Convicted siya, no? Hindi eh. Siyempre, child eh. Siyempre ako may anak din naman ako. So, siyempre, pag bata kasi, mas malaking factor yan eh. Pag ganun eh. So parang magay ng ganong kandidato, hindi dapat malagay sa pwesto. Oo, siyempre. Siyempre, kapakanan ng mga bata yung nakalagay sa Siyempre, kumbaga kinabukasan ng bansa yung yung nakalagay doon eh. So, siyempre, kapag may mga ganong kaso, medyo hindi ako pabor. Mahirap na po pagkatiwalaan yung mga ganong tao. Samantala, bukas naman ang mga botante na suportahan ang mga personalidad na first time na tatakbo gaya ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Si Pastor Apollo ay tatakbong senador sa darating na 2025 elections. Para sa kanya, okay naman siya. Kung sa akin ewan ko na din sa iba. Taga Davao kasi kaya ganun. Same as Bato is from Davao. So lahat po ng mga
candidates, aspirants coming from Davao. We're gonna vote for them. Para masubukan din natin sila, hindi yung puro dati na lang. Bigyan natin po sila ng chance para kung kung may mapapatunayan sila, di ba po? Wala namang problema yun eh. Pagtakbo ni Pastor Apollo Sigibuloy bilang senador, iboboto niyo po ba siya? Alangan, bubuto talaga. Kaya maganda para may may ano tayo sa Senate. Sila, kami na lang lahat, mga artista, ano ba yung gagawa niyan? Mas may leader sa simbahan na magtakbo ng senador para magbalanse ang daga ng takbo ng Pilipinas. Sa social media nga ay bumuhos na ang suporta ng mga netizen sa kandidatura ni Pastor Apollo. Sa huling update ng COMELEC, meron ng 66 na senatorial aspirants ang pasok sa listahan ng komisyon para kumandidato sa 2025. Patuloy pang ginagawang pagsasala ng Law Department sa mga COC na kanilang natanggap para sa national positions. Extended naman hanggang Miyerkules ang pagsusumite ng petisyon laban sa mga nuisance candidates. Ang mga irerekomenda ng Law Department na maging kandidato at ang mga hindi ituturing na kandidato ay isusumite sa COMELEC Anbank bago ang pagpapalabas ng opisyal na listahan para sa iba't ibang naturang posisyon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Mark Gonzalez, SMNI News.